Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa' wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Ayyuhal musyahidun al-kiram wal musyahidat, ayyuhal ikhwatul kiram, hayya bina nu'minu sa'ah. Hayyakumullah wa marhaban bikum fi hadhihi al-lailatil mubarakah alladhi nahnu nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yanzila alayna maghfiratan min indah wa an yatuba alayna wa an yazidna li'ilma wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa'lamu annakum fi ahabbul ijtima' fi hadha al-ard haythu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Mga ginigiliw naming kapatiran sa pananampalataya, alhamdulillah, ang lahat ng papuri at luwalhati at pasasalamat ay nauukol lamang sa tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay tunay na lubusang nagpapasalamat sa Kanya sa Kanyang pagbigay sa atin ng tawfiq, ng lakas, ng kapahintulutan, na may oras pa tayo na iginugugol natin sa pagdayo o pagpunta. Ano pa doon yung pagdayo? Yung pagkakaroon ng oportunidad na tayo ay maparito sa mga ganitong pagtitipon na kung saan ito ang pagtitipon na pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Santinakpan. At ito rin ang pagtitipon na kung saan nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang pagtitipon na sino mang magtipon para sa Allah sa pakikinig sa mga salita ng ating tagapaglikha patungkol sa ano ang nasabi sa Quran, salita ng Allah at mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang nga sila ay bibigyan ng Allah ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, bigyan tayo ng Allah ng kapatawaran, dagdagan ng ating kaalaman mga kapatid, at gawin tayong tunay na matakutin sa Kanya sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Ngayon tayo ay nandito pa rin sa usapin sa akida. Alhamdulillah, natapos na natin ang arkan al-iman as-sitta. Di ba? Natapos na natin, nasimula na natin noong wala pa ang Ramadan ang tungkol sa 6 na haligi ng pananampalataya. At bawat haligi nito ay napag-usapan natin sa bawat isang linggo, sa bawat isang araw ng gabi ng gabi ng Sunday, ng linggo. Tama. Linggo, Sunday, isa na rin yun. At halos isang oras, humigit kumulang isang oras, kapatid na Abdullah, na lagi natin itong pinag-uusapan. Nakuha natin ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakilala natin ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng kanyang mga ano ang sinabi niya sa kanyang sarili patungkol sa Quran. Paano natin siya makikilala? Paano natin siya sambahin? At ayon sa ating pag-unawa, nakilala natin ang ating tagapaglikha na siya ang Allah. Nang ibig sabihin ng Allah, ang siyang laging pinupuri, niluluwalhati. Nandun siya sa pinakataas-taasan sa kanyang trono, sa kanyang arsh. Batid niya at alam niya ang lahat ng nangyayari dito sa Santinakpan. Alam niya yung hindi pa nagaganap, at yung naganap na noon pa, at yung mga pangkasalukuyan na magaganap. Wala siyang kawangis, wala siyang katulad, at wala siyang pagtatambal sa lahat ng mga anuman ang patungkol sa Kanya. Batid niya ang lahat, at nakilala natin din ang mga
sino yung mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit natin yung mga ibang mga anghel, ang kanilang mga pangalan. Nanguna si Jibril, alayhi salatu wasalam, si Mikail, si Israfil, at yung si Malakal Maut. Ganun din, nakuha din natin yung mga ibang mga gawain at ang mga katangian ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na may mga anghel dito sa kalupaan na sila ay nakabantay at nagmamasid at naghahanap sa mga katulad na pagtitipon na ganito. Gayron din may mga anghel na kung saan sila ay tagabantay ng lahat ng mga anuman ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga anghel na nagsusulat sa mga mabubuting gawain natin at mga masasama nating mga gawain. At ang mga anghel na nagsusulat sa lahat ng anumang ating ginagawa dito sa mundong ito, sabi ng Allah sa Quran, وَمَا يَلْفِدُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ أَتِيدٌ. Walang anuman ang binitiwan na salita ng bawat isa maliban na mayroon itong nakabantay na isinusulat ang mabuti at masama niyang nabitiwan sa kanyang pananalita sa pamamagitan ng kanyang dila. Mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan walang tunay na nakakaalam sa bilang nila. Sa dami ng kanilang bilang, Allahu alam, sa dami ng kanilang mga bilang, at ganun din ang mga anghel na ito ay may lugar na kung sawagwing doon sa Baitul Ma'mur na simula ng malikha yun hanggang sa ngayon, hanggang sa magunaw ang mundo, may 70,000 na mga anghel na pumapasok para magpatira pa ng 2 rak'ah na sunnah. Pagkatapos noon ay lumilisan din at hindi na kailanman sila babalik doon. So mula noon hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga anghel na yan. Subhanallah. Ang mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila, ang kanilang gawain ay lahat papuri, luwalhati, pagsunod. La ya'asuna Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hindi kailanman sila nagiging sumusway o tumatalikod sa anumang pag-uutos ng Allah, datapwat lahat ng pag-uutos ng Allah ay kanilang ginagawa, sinusunod. Na ganun din nakuha natin ang mga al-imanu bil malaika wa kutubihi, yung mga kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabatid natin na mayroong Suhufi Ibrahim na ipinadala kay Ibrahim at mayroon ding Taura na ipinadala kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam at mayroon ding Zabur kay Propeta Dawud alayhi salatu wasalam at mayroon ding tawaging Injil na kung taan ang Injil na ito ay ang tinatawag na Lumang Tipan o Old Testament o aywan ko kung ano mang sinasabi ng mga ahlul kitab sa patungkol sa Biblia. At ang panghuli ay ang Quran na huwa kalamullah, the perfect words of Allah, the Quran that was sent in the month of Ramadan. Lahat ng mga libro o lahat ng mga kasulatan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sanling tinakpan ay ito ay ipinadala sa buwan ng Ramadan. Sufi Ibrahim na kung saan ipinadala sa unang araw ng Ramadan, ikawalaw ng Ramadan ang Zabur at ang ganun din ang Taura kung saan sa ika-13 araw ng Ramadan at ganun din ang ika-17 ang sinasabing Injil at ang Quran sa ika-23, may nagsabi 27 o 21. Kaiba doon ang mga pantas, ang lahat ng mga kasulatan na ito ay ipinadala sa buwan ng Ramadan. Ang mga naunang mga kasulatan ay nabago, sinira at sinunog at binago ng mga pamayanan. Wala tayong makikitang puro na perpekto ngayon na natitira tungkol dito sa mga naipadala na sa mga nauna. Pero maliban ng Quran, ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Ito yung kitab, ang Quran, na siya, kumbaga, kung may sasalarawan natin, this is the compilation of all the previous books that Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, may mga kitab ng, alimbawa, we are not comparing the book of Allah to any books, okay? Pero pagbibigay lang ito ng clear manifestation kung paano. Sa Revised Penal Code of the Philippines, 1985, Constitution ng Pilipinas, during the time of late President Aquino, Cory Aquino, di ba? Kasi binago yung Constitution sa time ni President Ferdinand Marcos. So may mga revision, binabago yan. Ang Quran, kung may sasalimbawa natin, ito ang pinakahuli na sinabi niya ang patungkol sa lahat ng mga naunang mga kasulatan.
Siya ang magkukumpleto. Na hindi siya magiging katulad ng mga nauna na naipadala. Ang mga naunang naipadala na sabi natin ay, anong nangyari? Nakurap, nabago, sinunog, pinalitan, at sinulat nila, at dinagdagan nila. Kaya wala ka masasabi na may bago ngayon. Maliban sa Quran na ito ay mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Na ang Quran na ito ay lahat salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, takallama bihi haqiqi, na sinalita ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang pananalita at ipinarating kay Jibril, at si Jibril ay sinabi ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mayroon ding mga salita ang Allah subhanahu wa ta'ala na direkta na sinabihan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong dalil natin na ang Quran ay hindi magiging katulad ng mga nauna? Dalil sa Quran. Sinong makakaalala? Lagi natin sinasabi yan. Anybody from the group? Where we can find in the Holy Quran. Gusto ko maski hindi Arabic, pero at least meron kayong idea. O Tagalog, Bisaya, Maranao, Maguindanao. Dabo na problema dato, ha? Patalo kasaki na ngini pitalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Tausog, marayaw, maunuhunuhal mo. Alam mo, Abdurrauf, itong gusto ko dito sa klase natin. Ang lahat ng mga taga LVM ay lahat nandito. Nagtataka sa LVM. Ngayon mo lang narinig ang LVM? Teka lang, huwag niyo sabihin sa kanya. Ngayon lang niya narinig. Ha? Very good. Oh, dito. Ikaw, taga Luzon ka, di ba? Ilocano. Oh, di ba? Tapos may Bisaya. Uy. Teka lang, Amid. Mamaya may sasabihin ako sa iyo, ha. I-remind mo lang ako mamaya, huwag ngayon dito sa live. Isa sa brothers natin. So, ang ikinatutuwa ko dito, lahat ng taga LVM, lahat nandito. Luzon, itaas ang kamay ng taga Luzon. Mashallah. Kung suntukan tayo pala rito, mas marami ang mga taga Luzon, ha. Allahu Akbar. Bisaya. Oh, tamo, absent yung taga Bisaya sa atin ngayon. Alam ko, nanonood ngayon si Jibril, ha? Mindanao. Mindanao. Lupang pangako. So ibig sabihin bro, mas marami kami. Alhamdulillah. Lupang pangako ang Mindanao. Na gusto daw ng Mindanao na sila ay mag-separate. Anyway, that's a political issue. Hindi natin yan papasukan. Wala na tayong oras. At ngayon, mga kapatid, saan tayo dadako? Taka lang. Sa matter of review lang ito, doon sa mga nauna natin nakuha. Sa kutub ng Allah, wal malaika, wal rusul. Ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ating nakuha ay humigit kumulang ng 100,040. 140,000 prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon ding nagsabi na 114, 90 plus, or whatever. Sa dami ng mga propeta na naipadala sa sanlibutan, ang nakilala lang natin na nabanggit sa Quran ay 24. Bakit at hindi natin nakilala ang mga iba? Anong dahilan? Tinalakay din natin yan. Di ba? Bakit nakilala natin yung 24 at yung mga iba ay hindi natin nakilala? At hindi naihayag ang kanilang mga pangalan sa Quran? What's the reason beyond? Hindi na siya, Hindi siya akma? Ano sabi mo? Tsaka parang hindi na kaya ng isip natin. Hindi kaya. Hindi kaya ng isip natin? Sobrang dami na. Sa sobrang dami nila? Hindi. Logically, kung kukunin natin, sapat na anong sinabi ng Quran, pinaniwalaan natin. Tilkar rusulu faddalnahum ba'duhum ala ba'd. Wa minhum man qasasna alayk wa minhum lam naqsushum alayk. Sila yung mga propeta na inangat namin yung iba sa kanila sa iba. Dahil ang bawat isang mga propeta ay mayroon silang mga manzila. Mayroon silang mga ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala na iba-ibang mga kapangyarihan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At mayroon sa kanila na binanggit namin sa iyo, O Muhammad, at mayroon ding hindi namin binanggit.
So kalas, pinaniwala natin, maraming mga propeta. So hindi na kailangan kung sino yung mga yon. Kung sino yung nakilala natin sa Quran, at kung makikita natin kung sino yung mga nabanggit sa Quran, limitado din yung iba sa kanila, ang patungkol sa kanila. Di ba? Yung kay Zakaria, kay Dhul-Kifl, kukunti lang yung mga nakukuha doon na kung anong nabanggit sa Quran. Hindi katulad ni Propeta Musa, halos 1/3 of the Quran, stories about the Prophet Musa alayhi salatu wasalam. At ganun din si Propeta Muhammad. At ganun din ang Quran na kung saan may mga, tignan nyo sino yung mga ulul azm sa mga anbiya? Sino? Ulul azm. Man humul ulul azm minal anbiya? Sino yung 5 sa mga tanyag na kilala sa mga propeta? Sino? Una si Noah alayhi salatu wasalam. Pangalawa, sino? Si Ibrahim alayhi salatu wasalam. Pangatlo, sino? Wala si Daud, bro. Ikaw, hindi ka lang nakainom ngayon ng kape. Hindi ka kasi nagdala ng kape mo. Ha? Si Musa alayhi salatu wasalam. Pang-apat, si Isa alayhi salatu. Anong sinasabi mo kanina? Ibang sinasabi mo ngayon. Ha? Hindi kasama si Lut, si Propeta Lut. 5 lang ito mga kapatid. Si Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Si Propeta Musa at si Isa at si Propeta Muhammad ang siyang pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Kilala at tanyag na itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga angkat. Sila yung mga binigyan ng mga kasulatan at sila yung mga tanyag sa lahat ng mga propeta at sila yung mga kilala sa lahat ng mga propeta at nabanggit na maraming tungkol sa kanilang mga kaganapan na kwenta na nangyari sa Quran. Ngayon, kung titignan natin ang Quran, ang lahat ng mga ito na ulul azm, si Propeta Noah, Ibrahim, Musa. Bakit sa Quran na may mga suratu Muhammad, nakasama siya sa ulul azm, may suratu Nuh at may suratu Ibrahim. Pero bakit walang suratu Musa at wala suratu Isa? O, di ba? Samantalang bakit ganun? Na yung 5 na mayroon silang mga kabanata sa Quran. Samantala yung 2 wala. Lesh. Anong dahilan? Yun ang binigay sa kanila ng Walang? Yun ang binigay sa kanila ng Yun ang binigay sa kanila. Yun ang ibinigay ng Allah sa kanila. Yung Oh? kwento kay Isa, Ustad, pasok pa rin doon sa kwento kay Suratul Maryam. Oo, correct. Nandun eh. Halos lahat ng mga propeta na yan, yung mga kwento nila, nandyan sa mga kabanata na yan. Pero I am talking about why those 5 ulul azm among the anbiya, the 3, they have certain name in the Quran na chapter na suratu Muhammad, suratu Ibrahim, suratu Nuh alayhi salatu wasalam. Samantalang si Propeta Musa, ang dami ng tungkol na kwento na alam niyo ba si Propeta Musa, siya ang sugo ng Allah na napakaraming beses na more than 100 times na banggit ang kanyang pangalan na Musa sa Quran. Kaysa kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Anong dahilan? Anong general rule? Di ba nakuha natin yun? Nag-iisip si Laksamana. Ha? Baka siguro sa marami silang mga kwento. Marami silang pinagdadaan. Sandali, ikaw maranaw ka, sumasabay ka pa dito sa ano. Mamaya tatanungin kita dyan. Ano? Yung panahon ni Propeta Musa, Mahaba ang panahon ni Propeta Musa? yun sa kapanahonan niya, mahaba yung Ano ang ugnayan sa tanong ko sa sagot mo ngayon? Bakit wala niya yung tanong ni Ha? Propeta Musa sa kabanahonan? Mahaba ang edad ng Propeta Musa. Sige, babalik ako sa'yo. Ikaw na maranaw na judgmental ka. Ha? Ganon din sa akin. Huwag mo sabayan siya. Ano ba yung sinabi ko? Ha? Si Prophet Musa, magkaiba sila ng edad at saka si Propeta Muhammad. Kasi parang mahaba ang edad ng Propeta Musa at saka yung ibang propeta, may silang kanilang buhay.
Hmm. Kaya siguro maraming nakalagay sa Quran. Maraming kwento patungkol kay Propeta Musa. May sense, may punto. Oo. Jericho. Ikaw si Jericho. Nagmamarites kayo dyan kaya dalawa. Ha? Anong sinasabi nyo dyan? Ha? I-share ninyo. Ha? Mamaya na. Ha? Abdurrauf. Okay, mga kapatid. Nakuha natin yan. Ustad kasi ganito yan eh. Hindi natin pwede itanong kung anong ginusto ng Allah at itinalaga niya na sinabi niya sa Quran. Diba? Lagi natin pakatandaan. Sabi ng Allah sa Quran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi kailanman siya tatanungin sa anong itinalaga, ginusto niya, anong sinabi niya, anong ipinaalam niya sa atin, anong hindi niya pinaalam sa atin, ano yung binigay niya mga pangalan ng mga propeta, ano yung hindi niya ibinigay ng mga pangalan ng mga propeta. Ano ang sinabi niya patungkol sa kanyang sarili sa Quran? Mayroon siya sinabi sa kanyang sarili sa Quran, limitado lang. Nasabi niya na mayroon siyang 2 kamay. Yun lang. Nasaan yung mga iba? Wala na siyang ibang mga sinabi doon. Isang sheikh, sabi niya, para hindi kayo maligaw. Kasi ito, babalik na naman tayo sa asma wa sifat. Kasi dito marami ang mga naligaw na mga kamusliman. Pagdating sa tauhid rububiyya wa uluhiyya, nagkakaisa tayo dyan. Walang problema. Iisa ang Allah sa pagkalika niya. Pati ang mga Hudyo at mga Kristiyano, naniniwala sila na ang Diyos na nag-iisa, na lumikha ng lahat, tagapatustos, may kaalaman, makapangyarihan, yan ang Diyos. Yan ang tauhid rububiyya. Tauhidul uluhiyya, nagkakaisa rin ang mga kamusliman. Pero yung iba lang, parang tumatagilid na. Iba na yung mga ibang sinasamba na. Meron mga iba. Kasi ang tauhidul uluhiyya, ang pagkaisa ng Allah sa pagsamba sa Kanya. Pero may mga ibang mga sektang mga kamusliman na kung saan itinuturing si Ali, tinuturing ang mga iba na mga Diyos daw. Waliyaudu billah. Tignan niyo yan? Nangaligayan mga kapatid. At anong pagkaiba nila sa mga Kristiyano at mga Hudyo? Naniniwala sa Diyos. Na mayroon ding anak daw ang Diyos. Mayroon ding ama ang Diyos. Ang Diyos ay 3 sa 3 persona. So what makes difference between them? And they claim that they are Muslims. Di ba, bro? Doon sa asma was sifat, at ito rin ang kukunin natin ngayon, kung saan dito, kung mawasafallahu bi binafsi, kung paano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa kanyang sarili, sa kitab, sa Quran, o bima wasafa bi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yun lang tayo. Kasi ang Islam pagsuko. Ang Islam ay pagtaliba. Hindi mo pwede i-question. Maliligaw ka, kapatid. At yan ang dahilan kung bakit nangaligaw ang mga iba. So, pagdating sa usapin patungkol sa asma wa sifat, dyan nagkakaiba, at kung bakit dyan nagkaiba-iba yung mga ibang mga kamusliman ngayon. At ito rin na hindi pa bago. Kung ikaw ay Kristiyano at Hudyo, o ikaw ay bagong pasok sa Islam, na sabihin mo, bakit sa Islam pumasok ako, akala ko kasi ganun lang, isa lang ang mga Muslim, nalilito ako sa pagka-Kristiyano, Hudyo at mga ibang mga sekta, bakit sa Islam pumasok din ako, meron din palang mga Shia, meron din mga Mu'tazila, meron din mga Asyaira, meron din Ahlus Sunnah wal Jamaa, at meron din mga Kulabiyya at mga Fatimiyya, ang dami rin palang mga sekta. Oo. Actually, mas marami pa sa Islam. Kasi yung sa mga Hudyo, anong sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 71 sects. They will be divided, the Jewish. While the Christians, they will be divided into 72 sects. While may umma, sabi ni Propeta Muhammad, mga umma niya yun. Ang aking mga umma, sila ay magkakahati-hati ng 73. So they are more than those the people who were given the books. Diba? So mas marami pala yung mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maganda yan kasi ipinaliwanag na sa atin ni Propeta, at hindi tayo mabibiglan yan kasi alam na natin, batid na natin kung bakit itong ngayon nagsusulputan ngayon, nagkakaiba-iba na ngayon, at bakit ngayon nagiging worst pa ngayon itong mga panahon na ngayon na nagkakaroon na ng mga ganito dahil propesya ito ni Propeta Muhammad na sinabi na niya na sa atin noon siya ay naging ganap ng propeta. 1,446 years since the Prophet Muhammad migrated from Makkah papunta rito sa Medina. So, anyway, nakuha natin yan.
yung ulul azm, kung sino yung mga yon, ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nasabi din natin, bakit kailangan magpadala ng sugo at bakit hindi na lang propeta ang idinala? Anong dahilan kung bakit dapat ang dalhin na sugo ay katulad nating tao? Di ba? Halimbawa, isang pamayanan. Yun kasi yung yun kasi ang dinadalil ng mga iba. Sabi nila, ikaw, nagsasabi ka na sugo, nakatulad ka namin, tao ka rin, wala tayong pinagkaiba, may makapangyarihan kami, mas malaki ang aming mga kapangyarihan at pera, ikaw propeta lamang. Tapos paano kami maniniwala sa iyo? Yun ang mga pinagdadahilan nila. So ang tanong, bakit hindi nagpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo na pwedeng sabing anghel o kakaiba sa hindi katulad ng genes ng isang tao? Hindi kauri ng tao. Halimbawa, kung nagpadala ang subhanahu wa ta'ala ng isang anghel na kakaiba sa mga tao, tatanggapin kaya ng mga tao? Ha? May pakpak. Oh, ang mga anghel, 600 wings. Di ba? Doon pa lang sa espiritu, kinukuha na nila, sinasampan na nga. Espiritu. Yung kasabayan nila. Alam mo, nung maliit ako, pag naririnig ko yung espiritu na yan, tumataas ang mga balahibo ko sa espiritu na yan. Spirit. Di ba? Kuyaw ka rin. Kuyaw. Madali man to, amia kuyaw man to. Ang dami na ngayon na naging peligro, bro. Ang dami ng mga nagsusulputan na hindi mo na, bakit hindi natin yan nalaman noon? Bakit ngayon lang natin yan nalaman? Subhanallah, hindi kasi pabago, bro. Kasi nasabi niya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na darating ang huling panahon na maraming magsisiligawan. Maraming mag-introduce ng mga bagong kanyang mga sasabihin patungkol sa kanya. Magbabago siya. At yan ngayon, marami na nagsasulputan na ngayon. Kaya ang Muslim, alhamdulillah, tayo ay panatag na alam natin ito na mangyayari. Kaya tayo ay patuloy na nag-aaral para at least magiging matatag tayo. Alaman natin kung paano natin labanan ito at ano ang ating stand. Di ba? Ano ang ating stand sa mga katulad ng mga ganito na nangyayari. Okay, so after ng mga propeta, anong pinakahuli na nakuha natin? Bago ang huli, nakuha natin ang Yaumul Qiyamah. Ang araw ng pagkabuhay muli. Ang araw ng paghukom. Nakuha natin ang Yaumul Qiyamah na Yaumuddin, kung tawagin din Yaumuddin, at ang sinabi natin sa din, sino makapag-aalala? Sino makakapagsabi na mamaan na Yaumuddin? Anong din? Ano yung mga nakuha natin sa din? Ha? Pakiulit? Hardin sa paraiso. Yaumuddin, ha? Ang sinasabi ko, bro, Yaumuddin. Uminom ka ba ngayon ng kape na native ngayon, bro? Wala. Ha? Bakit si masabi dito? Ha? Noraydin. Naunsa ka bay? Yaumul Hisab, Yaumuddin, Yaumul Jaza, Yaumul Qiyamah. Yan, yung mga pangalan ng araw ng paghukom na yan. Anong nasabi natin sa din? Mamaan na din. Bro, kaya natin ito nire-review kasi sayang lang. We keep repeating and rewinding each and every one of us. Kasi ang ilm talaga, kailangan natin review. Totoo yan. Kaya pinaka natin ng Quran. Sabi ng Allah, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَأُلْ مُؤْمِنِينَ. Magpaalala ka, Muhammad, alalahanin natin, lagi natin i-review, isipin natin, dahil ang pagpapaalala, pag ninilay-nilay sa sarili, ay nakakapagbigay ito ng mga malaking benepisyo sa mananampalataya. Dahil pag hindi natin i-review, mawawala yan. O di ba, anong nasabi natin sa din? Jericho. How do I pronounce your name? Am I correct? Jericho or Jericho? Jericho. Jericho. Oh, anong nasabi natin sa din, bro? Sino nakaalala? Ha? Nare. Saka Pagarico. Di ka zaman penurut turugari. Ha?
Anong nasabi natin sa din, bro? Pag-ugali. Pag-ugali? Hindi pa panindigan o paniniwala. Araw, yaum, araw ng paghuhukom. Ang ibig sabihin ng din, paghuhukom. Paglilitis, ang ibig sabihin ng din, kasama din doon yung pag-uugali. Yung kultura at tradisyon ng bawat isa. Kasi isa sa nabanggit sa hadith, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalili. Ang isang tao ay nagagaya siya kung ano yung lagi niyang kinakasama na kaibigan niya, kung anong kultura, tradisyon at ugali niya. Yun ang nangyayari din. Yaumuddin, arunin ng Yaumuddin, ang araw na kung saan bibigyan ng gantimpala ang mga taong nagsigawan ng kabutihan. Bibigyan ng mga parusa ang mga taong sila ay nangaligaw o nagsipaligaw sa kanilang sarili. Dahil pinausbong nila at sinunod ang sarili nilang pagnanasa, pag-iisip at hindi sinunod ang Quran. Meron na ngayon nagsisilabasan, mismo ang Quran, kinu-question pa nila at binabago nila ang Quran sa kanilang, ayon sa kanilang kuro-kuro, ayon sa kanilang sariling pag-unawa. Waliyaudubillah. May interpretasyon. Oo, meron silang mga sariling interpretasyon. Hindi yun dapat. Ang Quran, anong kinuha natin sa akidah ng Ahlus Sunnah wal Jamaa? Sino makakaalala? Apat din yun, di ba? Sino? Alam nyo, kailangan ko mag-exam uli sa inyo rito talaga. Binabagit ko ito, parang nababaguan kayo. Meron pala. Nasaan yun? Di ba nakuha na natin yun? Paano natin maunawa ng Quran? Di ba nakuha natin 3 or 4 yun ng mga pagpapaliwanag? Una, lam nafham al-kitab illa bima fahima bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin maunawaan ng Quran maliban kung paano ito inunawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung paano pagsabi niya sa atin. Paano natin maunawan sa pamamagitan ng pag-uunawa at pananaliksik ng mga sahaba. Mismo ang mga sahabas, sila kung paano nila naunawa ng Quran sa pamamagitan ng turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, hindi natin ito maunawaan dahil dito mismo sa mga sahaba at dito ay nandito tayo sa tawqifiyah, kung paano-anong sinabi nila, hindi yung sarili nating pagnanais at pag-unawa sa Quran. Ang Quran, pagtalima, pagsuko at pag-surrender. Kung ano yung sinabi ng Allah sa Quran, yun na yun. Bilang panghuli na sabi natin ng al-imanu bil qadr. Di ba? Huli lang yun. Kailan yun? Last week or before Ramadan? Last week, Ustad. Oh, last week. So ngayon, ang nasabi natin sa al-imanu bil qadr ay 4 ang kanyang haligi. Di ba? Kapatid na John Lim. Nasaan si John Lim? John Wick. Ano ba? May pelikula na John Wick? Ha? John Wick. Oh. Si John Wick. Napanood mo yun? Ikaw, John Lim, ano yung kinuha natin? There are 4 pillars of Imanu bil Qadr. 4 yun. Alam ko, nandito ka, bro. Ha? Naisulat. Alhamdulillah, naisulat mo, bro. That's okay. That's good. Naisulat niya. Yung iba, hindi na naisulat. Pero, mashallah, hindi naisulat, pero nandito pa rin yan. Sige nga, i-challenge ko kayo kung sino yung nandito pa rin yan. Volunteer. Ano yung 4 na haligi? Unang haligi, ikaw, kapatid na Ayman Laksamana. Kadar na Bro, ipakita mo to siya para ma-share. Ako lang kasi nakikita Para ganyan. O, yan. Yan. O, sige. Una ay? yung kadar na nababago. Mutlak. Na ibabago. Nababago dahil sa pag-pray niya sa Okay. Yung isa, yung kadar na naka-fix na siya. Na-fix na siya. Na hindi na mababago. Hindi na nakasulat. Inshallah. Good. Naintindihan niya, bro. Correct. Yun yung uri ng qadr. Pero ang qadr ay meron siyang 4 na haligi. Ito ngayon ang tanong ko, itong 4 na haligi. O sige, sinong 4 na haligi? Taas ang kamay. Wagayway. Arigari. Ha? Sige, ano? Ang paniwalaan, Ustad, na lahat ng nilikha ng Allah ay, kumbaga, lahat ng nilikha ng Allah, paniniwalaan natin yun. Kasama yun.
Mhm. At pangalawa po, yung paniwalaan na ang qadar ay nakasulat na sa Lawhul Mahfuz. Mhm. Kitaba. Correct. Very good. Yan, nakuha. Pangatlo, yung paniwalaan siya sa lahat ng nilikha niya ng kanyang nanaisin. Bimasyiatillah. Correct. 3. Mhm. Pang-apat. Ano yung pang-apat? Oh, at least meron ito. O sino? Dagdag dito sa kaliwa. Sino? Ano yun? Oh, di ba nandito kayo ng qadar? Sino yung nandito? Ikaw. Si John Wick. Oh, si John Wick pala. Si John Lim. Oh, di ba ano yung sinabi natin? Parang naalala ko lang sa wala na eh. Yung kadar na yung naantala. Naantala ka muna. Kasi dahil Naantala muna siya. kasi Nakapinding daw siya. Nakapinding daw siya, kapatid na Abdullah. Sa uri yata eh. Yan yung uri, yung nakapinding na yun eh. Sasabihin, sandali, nakasulat na yan, yung qadar na yan. Pero kung gagawin niya, yan ang kondisyon. Pag hindi niya gawin, mangyayari yung kung anong naitalaga ko, na inaisulat ko. Pero pag ginawa niya sa pamamagitan ng dua o sa pamamagitan ng action, mababago yan. Dahil sa paggawa niya nun. O, di ba? Yun yung pangalawa, di ba? Hada al-qadr al-mutlaq al-mubram ay yun yung hindi na mababago. Di ba? Naisulat na yun sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sinabi niya na inna kulla shay'in, sabi ng Allah sa Quran, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan, lahat ay inilikha namin ayon sa aming mga pagkalikha, sa aming kapasyahan at kagustuhan na itinalaga na mangyayari. No, hindi na mababago. Sa hadith ni Propeta Muhammad, ipasulat na sa irul khalaiq na qabla 50,000 sana. Pero sa isang uri ng qadar ay mababago siya kung ito ay gagawin niya. Mukhayyir wa hada mawjudun fil kitabil malaika. Kaya mga kapatid, dito sa Laylatul Qadr, ito ang pakatandaan nyo rito. Naisulat na pala at nakatadhana ang lahat. Pero sa tuwing Laylatul Qadr ng Ramadan, doon pwede mabago. Yes. Kasi ano ba ang Laylatul Qadr? Gabi ng kapasyahan. Yun ang isang ibig sabihin nun, Laylatul Qadr. Gabi ng kapasyahan o gabi ng pagtatakda muli. Kasi sa oras na yun, nananalangin ka, gumawa ka ng kabutihan, at ang panalangin mo ay tinanggap ng Allah, doon sa gabing yun ay kapasyahan na ipapasulat muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari sa isang alipin sa susunod na isang taon. Sa susunod na isang taon na ito, sa Laylatul Qadr na ginawa mo yun, mababago yun sa pamamagitan ng paghikaya sa Laylatul Qadr. Bro, kailangan magdasal, maghingi sa Allah, magdua sa Allah, kasi yun yung gabi ng kapasyahan na hindi natin alam ang ating tadhana, ang qadar natin. Pero mababago siya sa pamamagitan ng ating paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. At doon mangyayari sa susunod na taon na ipapasulat muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magiging ilan ng magiging edad muli ng taong ito. Madagdagdagan ba o hindi? O nakasulat sa gabing ito sa susunod, halimbawa, ngayon ay March, di ba? March ngayon na Ramadan, tama? Okay, kung dumating ang March na ito na Laylatul Qadr, halimbawa sa 21 ng March, na isulat yung Laylatul Qadr at mangyayari sa June, ang may mangyayaring kasawi ang palad, ang sinumang mangyari sa atin, wali'udhu billah, sana hindi mangyari, pero Laylatul Qadr, humiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung kasawi ang palad na mangyayari sa iyo sa June, pwedeng mapunas yun at mabago dahil sa paghiling mo. At maisusulat na rin kung sa susunod na taon na yun, ilan ang magiging edad ng tao, makakapagduwaya siya, yung saya-saya na naman nila kasama na. Kung sabi, Ustad, bakit na naman yan ang nasabi mo? Totoo naman ni Qadr. Lahat mangyayari, di ba bro? At mangyayari din kung makakakuha siya ng kotse, makakabili siya ng ganito. Anong mangyayari sa kanyang buhay? Kapasyahan ng gabi na kapasyahan na mangyayari. Kaya doon nagbabago siya. Doon tayo pupunta sa pangalawang uri ng qadr. Kaya sinabi natin, kapatid na Abdullah, ang qadr ay mayroon itong 5 haligi. Una, bi'ilmillahil qadim fil awwal. Ang kaalaman ng Allah
Wa anna Allah ahata bi kulli shay'in ilma. Siya ang nakakabatid at alam niya ang lahat. Bago pa niya likhain ang lahat at bago pa mangyari ang lahat at sa kaganapan ng lahat ng mangyari, ang kaalaman ng Allah. Pangalawa ay ang kitaba. Ang pagkasulat na ipinasulat ng Allah sa Lawhil Mahfud ang lahat ng magaganap at mangyayari at kanyang lilikhain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Siya ang inyong Panginoon ng Allah na nililikha niya kung anong naisin niyang likhain at kung anong pipiliin niya. Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Ramadan para tayo ang magtauba at maraming mga gawain dito na lalong dudublehin ang kanyang mga ibibigay na gantimpala. At ganun din pinili niya ang lahat ng mga propeta at lahat ng mga propeta ay halos karamihan galing sila sa mga angka ng Israel o sa mga Arabo. At bakit walang ibang naging propeta sa mga ibang mga lugar? Kapasyahan yun ng Allah, kagustuhan yun ng Allah. Anong mga pag-uutos niya? Lahat yan. Hindi yan mawain. Pangatlo ay ang bimasyiah. Anong masyiah? Ano yung masyiah? Oy, anong sinabi natin sa masyiah? Bimasyiatillah. Ng magaganap, Ustad. Ha? Nakasulat ng lahat ng magaganap. Oh, hindi. Yung nakasulat, yun yung kitaba. Yun yung number 2. Kitaba. Yun yung nakasulat. Yung pangatlo na masyiah ay ang sinasabi natin na kapasyahan. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu Rabbul Alamin. Wala kayong nanaisin na kapapasyahan na gugustuhin nyo, maliban kung anong kapasyahan na gusto ng Allah na itinalaga niya. Na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari. Di ba? At pang-apat ay ang sinasabi natin na al-qadr bi... Ano? Anong pang-apat? Ya Allah. Khalaqa kulla shay. Khalaqa. Likha ng Allah. Paglikha ng Allah sa lahat ng magaganap. Dalil natin, anna Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Lahat ay inilikha namin ayon sa kapasyahan na gusto namin na maganap na mangyari. Ngayon mga kapatid, pupuntahan natin dito dahil sa kakulangan ng oras natin at oras na nga, ito ang bilis ng oras, subhanallah. Bilis ng oras natin dito sa mundo. Bilis. Mag-isang oras na, mag-alas 12 na. Ngayon doon, alas 4:40 na sa Pilipinas. Wa qawluhu wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami ang sinabi dito sa kitab na ito. Dahil sa kaiklian ng oras natin, ang kukunin natin dito mga kapatid, ang ibig sabihin nito, ang isa sa pananampalataya ng isang Muslim, wa minal iman, min huna ay litab'id. Ibig sabihin, yung mga kasama sa mga pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kung paano niya isinalarawan o sinabi ang tungkol sa kanyang sarili sa Quran. Nakuha? Ano ang pagbanggit ng Allah sa kanyang sarili sa Quran? Diba? Allahu khaliqu kulla shay. Ang inyong Panginoon ang siyang tagapaglikha sa lahat ng kanyang nilikha. Ano pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Yadullahi maglula. Sinabi ng mga Hudyo na ang kamay daw ng Allah ay mahigpit, hindi nagbibigay. Sabi ng Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiku kayfa yasha. Sabi ng Allah, hindi ang inong sinabi na maling paratang sa akin dahil ang kamay ng Allah ay dalawa at nagbibigay siya sa kahit sino ang anuman naisin niya na bigyan ng mga biyaya. So sabi dito ng mga pantas, ang mga sifat, ang mga katangian ng Allah ay hakiki. Mama anal hakiki? Hada hakiki. Shuf. Hada taglidi. Hada thani hakiki. Totoo. Correct. Totoo. Na kung ano yun, yun na yun. Hindi kung ano yung ginagawa nating majaz.
Kasi dyan kasi nagkakaiba. Yung iba kasi sinasabi nila yung mga ibang pangalan ng Allah, majazi. Alam mo yung majaz? Sa Arabic, yung sinasabing metaphorical. Metaphoric. Alam nyo, nakuha nyo ang mga sa English, pati sa Tagalog yata, metaphorical, di ba? Nakukuha yun. Ano yung pag-ibig sabihin ng metaphorical? Halimbawa, sinabi mo, Ja'a Zaidun, Ja'a Asadun, Ja'a Zaidun Asadun. Dumating si Zaid na para siyang tigre. So, ibig sabihin ba, dumating yung tigre mismo? Hindi. Dumating si Zaid na siya ay nagiging kasing tulad ng tigre sa kanyang pagkatapang. Kahalintulad siya. Kaya ang sinasabi ng mga iba, ang pangalan ng Allah, ang mga katangian ng Allah doon sa mga kamay niya, iyon daw yung lakas ng Allah. Yung pagbaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing gabi, ayon sa hadith ng Propeta Muhammad, ang bumababa daw anong sinabi nila? Ginamitan nila ng majaz, ginamitan nila ng metaphorical, ang bumababa daw hindi mismo ang Allah. Ang bumababa daw ay mismo ang kanyang habag at awa. Doon, sabi ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, hindi. Ang pagbaba ng Allah, bumababa siya bimayaliku bijalalihi. Oo. Kung ano yung pagbaba niya, yun na yun. Pero kung papaano, hindi natin papasukan. Hindi natin alam. Pero wag mo sabihin na yun ang pagbaba niya, ay yun ang kanyang habag at awa. Ganun din ang kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala na dalawa. At sinabi din niya sa Quran, na nasabi natin yan, ilang beses natin sinasabi, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Iblisu, anong dahilan na ikaw ay hindi ka nagsujud sa nilikha ko mula sa pamamagitan ng aking mga kamay? Di ba? Mama naaka alla tasjuda id amartuk bima khalaqtu biyaday. Anong dahilan sa iyo, Iblis, na ikaw ay hindi ka nagpatirapad doon sa nilikha ko sa pamamagitan ng aking mga kamay? So kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan kasi itong mga iba nagkakagulo dahil sinasabi nila kayong mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, kayo yung mga nagsasabing mga mujassima. Ang mga mujassima, yung ginagawa mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan natin ng katangian ng katawan ng tao. Kahalintulad ng tao. Diyan ka nagkamali, bro. Hindi yun ang sinasabi natin. Kasi ulitin ko, sinabi yun ng Allah, ikaw ang magiging peligro at pagiging kufr na mismo ang Quran na sinabi niya na mayroon siyang katangian ng ganun, tapos iba ang sinasabi mo na hindi mo pinapaniwalaan ng ganun. Ang sa atin lang ay pinapaniwalaan natin hakiki. Yun na yun, totoo yun. Pero kung paano, hindi natin alam. Importante pinaniwala natin na ganun yun. Paano natin siya? Ilmul ghaib. Ang ilmul ghaib, hindi natin pinapasukan, kapatid. Dahil yun ang sinabi mo na hindi kakayanin ng utak ang mga ilmul ghaib sa pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi pa nating nakikita. So dito ang paniniwala natin sa kung ano ang sinabi ng Allah sa kanyang sarili sa Quran. Ang patungkol sa kanya. Siya ang Allah na naglikha ng sanlibutan ng kalangitan at kalupaan ng 6 na araw. Bakit hindi na nilikha ng isang araw? Kaya ba niyang likha yung isang araw, bro? Kaya? Kahit second. Kun fayakun. Mangyari at mangyayari. Pero bakit Allah khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam? Thumma stawa 'alal arsh. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha niya ang sanlibutan na ito, ang mga kalangitan, kalupaan at ang mundong ito at sa mga pamamagitan nito ng 6 ng araw. Pagkatapos paglikha niya, siya ay nagbaitaas sa kanyang trono. Iba ang mga ginawa ng mga iba. Sabi ng mga Kristiyano, nilikha ng Diyos ang mundo ng 6 na araw at sa araw ng Sabado ay nagpahinga. Bakit magpapahinga ang Diyos? Kailangan ba magpahinga ng Diyos? Katulad ba siya ng tao na napagod? La, a'udhu billah. Hindi mo pwedeng pangimasukan yun. Hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya yun tinalima natin, pinanindigan natin, pinaniwalaan natin. Kung ano yun ang patungkol doon, pero hindi natin pinasukan kung paano at bakit yun. Kasi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi kailangan mo tatanungin, Ya Allah, bakit ka nilikha mo na 6 na araw? Bakit hindi 2 araw, 1 araw? Astaghfirullah wal ya'udhu billah.
Maraming nagsisilabasan. Mga kapatid, wallahi, very simple lang. Sa totoo lang, sabi ng mga pantas, hindi tayo maliligaw. Basta wag lang tayo bumitiw sa Quran at saka sa sunan ni Propeta Muhammad. Maunawaan natin ang Quran at sunan ni Propeta Muhammad sa pamamagitan ng paano ito'y pinaliwanag ng mga pantas ng mga sahaba sa kanilang kapanahunan. Kasi sila yung mga taong pinakamalapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malalaman nila ito. At dito, panghuli, ay bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad, makikilala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano din siya ipinaliwanag niya sa atin, isinalarawan niya sa atin ang patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagsabi na yanzilu rabbukum fi kulli tuluthil layli fayaqul may yastaghfir faaghfirullah may yas'al fa'utiyalah wa may yas'al al-hidayah fa'ahdiyala. Ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya ng inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay tuwing sa 1/3 ng gabi ay bumababa siya mula sa kalangitan dito sa kalangitan at siya ay nagsasabi, sinong humihiling at ibibigay ko. Sinong nagpapatawad na humingi ng kapatawaran, papatawarin ko siya. Sinong hihingi ng gabay, gagabayan ko siya. So, ibig sabihin, kung paano, yun na yun. Pero kung paano, Allahu a'lam. Hindi ko nakita, ilmul ghaib. Hindi kakayanin ng utak ko kasi basig babuang ko kung papasukan mo pa yung mga bagay na hindi na ipaliwanag na sinabi. Kasi ang sa atin, sami'na wa ata'na. Narinig natin, pinaniwalaan natin at sinunod natin ang patungkol doon. Kaya dito nagtatapos mga kapatid ang bima wasafahu bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi salatu wasallam kung paano niya ang kanyang pagpapaliwanag sa ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din kay kung ano ang nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Inshallah sa susunod na linggo ipagpapatuloy natin ito. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kataballahu ajrakum wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yajzina khairal jaza fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anong tinatanong? May magtatanong na namin. Ah. May balikistan po dito sa amin na namatay ngunit hindi nakapag-practice ng matagal, hindi nakapagsala ng matagal. Ayaw po dasalan ng janasa dahil yung mga anak na hindi Muslim ay pinambalsa mo. Binalsa mo nila. Number sa mo. Oh. Sabi ng imam dito na hindi niya dadasalan ng janasa dahil matagal na raw hindi nagdadasal. Baka pumaliktad. So, tapos ang tanong niya ay Tanong niya, paano daw? sila dadasalan ng salatul janasa ng ustad raw doon. Wala- Hindi raw siya nagsasala. Wallahi, sa totoo lang, ang tunay na nakakaalam niyan, nakakabatid niyan sila. Kasi yan, ibinalita lang yan sa atin, hindi natin alam, Allahu alam. Kaya ang sa atin lang ay sana nga, kung talagang Muslim siya, may makapagsaksi sa kanya na Muslim, nagdarasal siya, dapat karapatan niya yon na sila ay magdasal sila sa kanya. Okay? Sa paraan ng Islam. Pero yung sinasabing hindi siya nagdasal at walang nakakabatid, Allah alam, hindi ko rin alam kasi balita lang yan, hindi natin alam. Ang Allah nakakaalam. Oo. May sinagdap sa inyo message. Ngayon, kanina